Matapos idiin sa Senado, Korte ibinasura ang kaso ng EGK laban kay PRRD de Lima at Risa nag-iyakan. Ayan na nga ba sinasabi natin kasi kayo eh. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Showbiz Fanatics. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Fanatics at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng extrajudicial killing ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte, ilang makakaliwang grupo, pati na ang senador na si Leila de Lima, napahiya matapos ibasura at gawing pinal ng korte ang desisyon nito na hindi nabuksan ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo. Itong tiniyak ng desisyon ng Korte Suprema kung saan ngayong araw, November 1, 2024, 4 na oras pa lamang ang nakakalipas, kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila hindi na ito maaaring buksan pa ng kahit na sino. Korte Suprema na ang nagdesisyon, no? Na hindi na bubuksan pa ang kaso ng EGK na yan na pinipilit nyong isampa ng isampa kay PRRD. No, halos wala kayong katigil-tigil. Parang yung confidential fund lang yan eh. Pinatunayan na ng COA, pero gusto nyo pa rin patunayan ni VP Sara. Diba? Grabe na kayo. Ngayon yung EGK, Korte Suprema na ang nagsasabi na ibasura na yan, wala na, hindi na dapat pag-usapan, close na yan. Alam naman kasi ng Korte Suprema kung ano ang naidulot niyan. Alam nyo, kung masama talaga ang war on drugs ni PRRD, no? Ni PRRD, yung Korte Suprema hindi papabor dyan. At maraming tao dito sa Pilipinas ang talagang magagalit kay PRRD. Ang problema, sino lang ba yung mga nagagalit sa kanya? Alam nyo na yun kung sino-sino. Pero yung mga taong naprotektahan ni PRRD, yung mga tao na inosente at naging panatag nung panahon ni PRRD nung siya'y presidente, nung isinulong niya yung war on drugs na yan para kalabanin ang mga masasamang bisyo na kumakalat sa ating bansa, talagang nagustuhan yan ng mga tao dahil naging panatag, naging ligtas tayo sa piling ni PRRD. Diba? Kayo ba? Yung mga nagagalit ba sa war on drugs ni PRRD? Kayo ba? Ano ang nagawa niyong solusyon sa bansa para mapuksay ang bisyo na yan? Kung kayo, meron kayong solusyon, no, na sinasabi niyo sa sarili niyo na meron kayong solusyon, bukod sa solusyon na ginawa ni PRRD, bakit hindi niyo ginawa noon pa? Diba? Dapat ginawa nyo na. Diba? Ba't hinintay nyo pang isulong niya yan? Kung kaya nyo namang solusyonan sa sarili nyo. Ngayong isinulong niya, nakakita siya ng kasagutan, kalutasan para sa kaligtasan ng mga tao, ng mga kabataan at ang mga mamamayan na maaaring malulung dyan, nagagalit kayo. Diba? Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa tila pagkamatay ng mga kilalang aktivista na sina Zara Alvarez, Ryan Hubila at Nelly Bagasala. Ayon mismo sa desisyon ng Supreme Court, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court's book ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na nagpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating pamahalaan ni former President Rodrigo Duterte kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-reverse ang nasabing desisyon ng Supreme Court, ngunit hindi na ito pinahintulutan ng pinakamataas na kupulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo. Narito at panoorin ang full report
kung saan Kasi yung iba dyan, talagang gusto lang talaga na mawala si PRRD. 'Di ba? Kasi ang iniisip nila kapag si PRRD nawala yan, malaking pilay sa mga Duterte yan eh. Kung mapakulong nila, mapa-ICC nila. Kaya nga gusto sa ICC ang si PRRD, kaya gustong dalin doon dahil alam nila na mas mabilis doon. No? Mas mabilis nila mapapakulong si PRRD doon. Kasi kung dito yung aasahan nila sa Pilipinas na sinasabi nilang hustisya, kuidaw, is ganyan nga ang mangyayari. 'Di ba? Kasi doon sa Amerika, wala naman silang alam about doon kay PRRD. Kaya pag sinabing EJK, sabihin lang ng mga galit kay PRRD na malaki naging epekto sa bansa niya, natakot yung mga tao. Diba? O sabihin naman ng mga Amerikano, the people afraid in the Philippines. So the war on drugs is bad. Diba? Pwedeng utuin. Diba? Ano ba naman alam ng mga kanu dito? Alam ba nila yung nangyayaring kalakaran dito? Alam ba nila yung nangyayaring pagkalat ng mga masasamang bisyo dito? Dito ba sila nakatira? O siguro may mga foreigner dito. Pero yun, yung mga pinagsusumbungan nila mga ICC, alam ba nila yung nangyayari dito? Alam ba nila yung sitwasyon? At alam ba nila yung pinuksan ni PRRD noon? Syempre, kung ikaw galit ka kay PRRD, kung kayo marami kayong galit kay PRRD, pumunta kayo doon sa ICC, magsalita kayo doon, sumbong niyo si PRRD, palabasin niyo siyang masama, malamang makinig sa inyo yun. Diba? Wala naman silang alam dito eh. Ngayon, para may malaman lang sila na maganda yung naidulot ng war on drugs ni PRRD, is kakausap sila sa mga tao na talagang nagustuhan yung war on drugs ni PRRD at kausapin nila si PRRD kung ano talaga ang, di ba? Ang resulta nun, kung bakit ginawa yun. Di ba? mukhang may panibagong kabiguan nga raw ang mararamdaman. Hindi lamang ni Parang Senator masakit pa sa Leila break-up. Lima, kundi lahat ng mga dilawan na sinusubukang pabagsakin ang former president na si Rodrigo Duterte, ngunit kinatigan siya ng Korte Suprema at tuluyang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo. Narito't panoorin ang full report. Hi mga ka-DDS, may good Ayan. news para kay PRRD. Dismissal of human Basahin rights natin. petition. Dismissal of human rights petitions versus Duterte reaches finality. Wow. Wow. Grabe no, yung akala ng mga bangag at mga dilawan na sila na yung nanalo, na napin down na nila si PRRD. Yun pala, in the end, nasa kay PRRD ang huling halakak. Kaya ngayon yung sinasabi ko eh, kung tama ang ginagawa mo, ang hirap gawing mali yan. Di ba? Ang hirap gawing mali yan. Kasi kapag yung tamang ginawa mo, nalaman talaga ng taong bayan at naging maganda yung epekto sa kanila. Hindi mo magagawang mali basta-basta. Pero ang mali, madali mong gawing tama. Yun eh. 'Di ba? Pero ang tama, hindi mo maaring gawing mali yan. 'Di ba? Kasi parang niluloko lang nila yung mga tao. Kita nyo ginagawa. Kung sino pa yung tao na nagmalasakit sa bayan natin. Kung sino pa yung tao na nagmalasakit at gumawa ng ikadidisiplina ng bansa natin para mapuksay ang bisyo na yan, siya pa yung nililitis ngayon. Siya pa yung inaakusahan ngayon. Siya pa yung nilalatigo ngayon. 'Di ba? Samantala, yung mga nagpapakalat na yan, sila pa yung naging biktima bandang huli. Diba? Paano naman yung mga naging biktima ng mga adok-adok na gumagamit ng bisyo na yan? Diba? Yung mga napaslang nila. Paano yun? Yung mga pamilyang inosente, mga kababaihan na inabuso tapos kinuha na ng buhay, minaltrato, tinapon sa estero, winasak ang muka, sa kagagawan ng adok-adok. Paano yung mga yon? Hindi nyo ba nakikita yon? Hello, human rights? Ngayon, masisisi nyo ba si Duterte kung bakit siya nagkakaganyan? Kung bakit galit siya sa mga yon? Hindi nyo siya masisisi. Ako naiintindihan ko kung bakit galit siya sa mga ganon. Unang-una, yung mga kabataan na maaaring masira ang buhay. Yung mga kabataan na maiimpluwensyahan na maaaring matuto ng bisyo na yan.
Yun ang kawawa. Alam nyo ba kaya may kasabihan tayo, ang kabataan ay pagkaasa ng bayan, dapat nating protektahan. Yun ang naging mahalaga kay PRRD. At syempre, alam ni PRRD yung mga naging biktima ng adok-adok na yan, yung mga naging biktima ng bisyo na yan. Yung naging epekto dun sa mga taong napaslang naman nila dahil sila'y bangag sa pinagbabawal na bisyo na yan. 'Di ba? Paano yung mga yun? Yun ang tinignan lahat ni PRRD. Hindi nyo ba nakikita yun? Laging ang tinitignan nyo at nagiging bida sa inyo ay yung mga tao. Yung mga taong kriminal. Sila yung nagiging bida sa paningin ninyo. 'Di ba? Pero hindi nyo nakikita ang naging epekto nun sa mga naging biktima talaga, yung mga totoong naging biktima nun. Ako guys, naniniwala talaga ako na si PRRD ay guided ni Lord. Kasi parang napaka-imposible na sobrang dami na yung kumakalaban sa kanya. Andyan yung mga dilawan, andyan yung bangag, andyan yung mga kriminal, mga kurap, mga oligarch. Pero sa bandang huli, nasa Mga kanya oligarch talaga, galit talaga sa kanya yan. pa rin yung alas. Siya pa rin yung nananalo, di ba? At meron akong may quotes ako na ito yung kalimitang nababasa ko. Hindi, alam nyo ba, noong mga panahon ni PRRD, ang dami ko nakikitang nagse-cellphone sa kalsada, naglalakad. Kasi nga, syempre, safe eh. Diba? Pero ngayon, wala ka na masyadong nakikita nagse-cellphone sa kalsada. Doon sa mga kalsada ng mga daan, pupunta ka ng mga ganitong lugar, ganun. Takot lang nila. Syempre, nakakalaya na lahat, nakakabalik na lahat eh. Diba? Comment section, which is napapawaw talaga ako. Only Di naman napansin nyo, wala na yung pandemic, malaya na nakakagalaw yung mga tao ngayon. 'Di ba? Malaya na. Kaso, yung mga tao nakalaya, pati yung mga drug lord nakalaya. Kaya pala sila pinakulong kasi pandemic din. Para hindi sila mahawahan ng pandemya. So ngayon wala na rin pandemya, malaya na yung mga tao, kaya pati yung mga pinakulong ni PRRD, malaya na rin kayo. people will understand that he played the role of evil so we can walk in peace in our country. Iba talaga ang karisma ni PRRD. At dagdag ko lang guys sa tingin ko ang tinitignan ni Lord ay ang puso ni PRRD. Oh. Hindi tumitingin si Lord sa kung gaano kadami ang kasalanan na nagawa. Ang tinitingnan niya kung gaano kabuti ang puso ng tao na tumulong, na unahin ang kapwa niya tao. Tama. Showbiz fanatics. Wala nang ang nagawa pa at tuluyan ng ibinasura ng Supreme Court ang kaso Tapos at si Lima galit na galit eh. No? mga reklamo ng human rights group laban kay former President Angas eh. Rodrigo Duterte dahil hindi raw napatunayan ang mga aligasyon laban dito. Matatandaang nagprotesta pa sa kalsada ang grupo ng karapatan at ilan pang pinaniniwalaang miyembro ng CPP-NP-NDF. Kabilang na ang mga sumusuporta. Oo, ako yung mga ganyan eh. Sila lang naman talaga ang nagpo-protesta eh. Pero yung mga taong bayan, hindi naman nagpo-protesta. Halos sila lang. At kay Senator Leila Dinita. Eh, talagang marami talagang binangga si PRRD ng mga panahon niya, kaya re-resbakan siya ng mga yan. Ayos nga yan, nagpapakilala sila. Kung sino-sino sila. Para pa naging presidente si BP Sara, alam na kung sino-sino sila. Patungkol sa tila mga human rights violation ng former president sa kanyang panunungkulan at kanyang plataforma sa paglaban nito kontra illegal na droga. Pinitasyon sa Supreme Court ang di umunay extrajudicial killing ng Duterte administration, hindi lamang sa pagsugpo nito laban sa illegal na droga, kundi maging sa pagtugis rin ito sa mga terorista. Isa sa diba? mga inihaing reklamo laban sa dating Pangulo ay ang tila pagkamatay ng mga kilalang aktivista na sina Zara Alvarez, Ryan Humila at Nelly Bagasala.
Ngunit sa naging desisyon ng Court of Appeals noong June 28, 2018 na pinagtibay noong April 29, 2024 na siyang ibinilita ngayong November 1, 2024, nanindigan ang Supreme Court na hindi na dapat pang i-reverse o muling buksan ang nasabing reklamo dahil tapos na ito at final na ang nasabing desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa full report inilabas Wala na, final na. sa kanilang official website, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petitions for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public on Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case, of which is a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the Supreme Court's books. It can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan, Rural Missionary... Ayan na. Talagang hindi na talaga bubuksan. Kumbaga, case closed na. Pero alam nyo wala talagang imposible sa mga yan. Kahit sabihin na natin na pininal na ng Korte Suprema yan, talagang pipilitin pa rin nila yan. Di ba, sinabi ko nga kanina, yung confidential fund nga Di ba, sinagot na ng COA, walang ginagawang mali o anomalya si VP Sara. Pero sa kanila, sa tingin nila, may anomalya pa rin ginagawa si VP Sara. Di ba? Ngayon, tingin ko, wala pa rin yan. Kukulitin pa rin nila. Ang pagbabasihan na naman nila is yung mga salitang binitawan ni PRRD noon doon sa Senado. Hindi. Inamin niya Nagsalita siya, inamin niya Carlos Trillanes, di ba? Pangahawakan niya daw yung ebidensya ng mga sinabi ni PRRD. Grabe. And Gabriela that sought a reversal of the Court of Appeals decision. This is Yan yung mga talagang laging nagrereklamo sa kalsada Yung tipo na hindi mo alam kung sino yung gusto nilang presidente. Lagi silang may himutok. Kaso kay PRRD, malamang ko galit na galit sila kasi talagang naapektuhan sila kay PRRD. their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. A said petition was dismissed by the 14th Division of the Court of Appeals on June 28, 2018. The petition for a review on certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the Court of Appeals decision, was followed by station filed by Karapatan after the extrajudicial killings of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubila, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatay expressed dismay over the Supreme Court's decision. Ang pinagtibay na ng Korte Suprema na kanilang tuluyang ibinasura ang mga kasong human rights violation laban sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte na isinampa ng mga grupo ng Karapatan, Rural Missionaries of the Philippines at ng Gabriela, kung saan inuugnay sa extrajudicial killing ang pagkamatay ng kanilang mga aktivista na sina Zara Alvarez, Ryan Hubila at Nelly Bagasala. Sa nasabing desisyon ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018, penal na ang desisyon kahit pa nag-request na i-reverse ang nasabing desisyon. Wala na. Mataas na hukuman laban. Mataas na hukuman na yan. Korte Suprema na yan, mga katunay. Diba? Ewan ko na lang talaga. Kung talagang gusto pa nilang i-open yan o ano pa, nako. Tila ito raw ang isa sa mga balitang ikahihimatay ng ilan sa mga galit na galit sa former president. Hindi, maghahanap na naman sila. Hanggat kami kasabihan, hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat pwede tayong may iakusa sa kanya, maghanap tayo kahit walang ebidensya. Kaya nga sa susunod, hindi ka na magtataka, baka pati pagkamatay ni Andres Bonifacio, ibintang na kay PRRD. Baka hanapin pa sa kanya yung buto ni Bonifacio. Diba? Kasi hindi nga nakita yun. Alam ko hindi nakita yun, di ba mga katunay? Simula ng, di ba, pinaslang siya ng mga panahon ni Aguinaldo noon. Di ba? Hindi alam kung saan nga nilibing si Andres Bonifacio.
Yun yung talagang, gusto ko sa akin, isa sa talaga sa matinding bayani na nakapaglaban sa bansa natin na hindi nabigyan ng, ng magandang libingan. Di ba kawawa naman si Andres Bonifacio? Talagang ako, idol ko, bilib na bilib ako dyan talaga sa tapang ni Andres. Ba't napunta tayo sa bayani? Hindi kasi baka nga ibintang nila. Di ba? Kasi naghahanap ng mga ebidensya yan eh. Imposibleng hindi maghanap yung mga yan. Eh minsan, di ba, kahit nga walang ebidensya eh, kung ano-ano binibintang eh. Siguro pag nakakita talaga ng tunay na ebidensya tong mga to, tuwan-tuwa to. Ilalabas agad nila. Oh, may ebidensya kami oh. Pakulong na natin yan. Bilang na ang dating DOJ Secretary na si Leila de Lima, kung saan kamakailan lamang ay nagharap Eto kasi nakalaya na, ayaw pumanahimik. Gusto niya gumanti. Yung 7 taon nga naman na nasayang sa buhay niya. Yun ang gusto niyang i-ano. Parang gusto ko ipalasap sa'yo, digong. Yung ginawa mo sa akin. Ganti ng api, the revenge will rise. Fried rice. sa Senate Bureau Committee at tila hindi nakapalag sa former president. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos patunayan at katigan ng Korte Suprema at tuluyan nilang ibasura ang mga kasong human rights violation laban sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Fanatics. Ayan ha, syempre, ito natunghayan natin, no? Binasura na ng Korte Suprema. Oh, sino pa hahabol? Malamang meron yan. Abangan ang susunod na kabanata. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.